Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat, gumanas ba ng pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patunbayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang iyo nawang kahandang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa panindigang gumawa ng kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sino mang napatutuli, kailangan sundin niya ang buong kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ang dakilang pag-ibig mo sa akin ay ipahayag. At ayon sa pangako mo poon, ako ay iligtas. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Tulungan mong ihayag ko yung tunay na balita. Yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Lagi akong tatadima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ako na may mamumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y sumusunod namang kusa. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masayod ang galak ko pagkat aking iniibig. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Mahal ko ang iyong utos, yoo'y aking igagalang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbibigay buhay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo na makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan. Ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya rin may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsiupo. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Bagong buhay, bagong pagpapala. Kaya palapakan po natin ang ating Panginoon sa grasyang ipinagkaloob niya sa atin. Mayroong dalawang magkaibigan na nag-uusap. Sabi ng unang kaibigan, "Alam mo, laking pasasalamat ko at naging tao ang Panginoon katulad ko." Sabi naman ng pangalawang kaibigan, ganon. Tao ka pala." This is the pride of the humanity. At dahil sa proud tayo sa sarili, ang bilis nating manghusga. Bakit napakabilis natin manghusga? Dahil para sa atin, tayo
ang magaling, tayo ang tama, at sila ay mali. Ganon kabilis manghusga ang taong proud sa sarili. At minsan, mayroon pa yan competition. Pagalingan sa kung saan sila ang magaling at tinitingnan lang nito ang pisikal na kilos o salita ng tao at doon sila kukuha ng ibabato sa tao kung mayroon silang maling nakita na taliwas sa kanilang natutunan o kakayanan. Sa unang pagbasa, napakinggan natin ang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Kaya sumulat si Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia upang ipaliwanag na ang pagsunod sa mga turo at kautusan ni Kristo ay hindi nakabatay sa pagiging tuli o hindi tuli. Nagkaroon ng pagtatalo tungkol dito dahil pinapakita ng mga tuli na sila lamang ang malinis at matuwid. Dahil para sa kanila, iyon ang batas at kautusan na dapat sundin. Ang pagtutuli sa panahon ni Jesus ay isang ritual upang masabi ng tao ay malinis at matuwid na tagasunod sa Diyos. Ito ay isang pisikal na pagpapakita. Ngunit binigyan din ni Apostol San Pablo nung tinubos ang tao sa kasalanan sa pamagitan ng pagkatubos ng tao sa cross ni Kristo ay pinalaya ng tao at hindi na muli pang magpapalipin o magiging alipin. Ang ibig ipakahulugan nito na ang mga taga-Galacia na nakikipag-isa sa turo ni Kristo Jesus ay malayang pumili sa kung anuman ang naisin niya. Wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli sa pagsunod kay Jesus. Ang mas mahalaga nito ay ang pananampalataya na makikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Sa ating ebanghelyo, ngayon, si Jesus ay patuloy na pinupuna ng mga Pariseo. Nangyari ito nang si Jesus ay anyayahan ng isang Pariseo upang kumain sa kanilang bahay. Pagkarating ni Jesus sa bahay at pagdulog sa pagkainan ng may bahay, ay agad-agad siyang kumain nang hindi naguhugas ng kanyang kamay. Dahil dito, napagsabihan sila ni Jesus sa pamamagitan ng isang halimbawa ng paghuhugas ng tasa at ng pinggan, na hinuhugasan lang nila ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito ay hindi. Ipinakita ni Jesus sa mga Pariseo kung anong kaugalian mayroon sila. Ang kanilang hindi pagiging totoo sa kanilang tungkulin bilang kinatawan sa pagsunod sa batas at sa Diyos. Ang kanilang kapalaluan ay nagbunsod sa kanilang panlabas na anyo. Nakakalungkot lang kung titingnan natin, mga kapatid ko kay Kristo, na ang kanilang panlabas na anyo ay isang maskara lamang sa pandarambong at kasamaan sa mga tao. Dahil doon ay tinawag sila ni Jesus na mga hangal. Bakit sila tatawagin na mga hangal ni Jesus? Dahil na malinaw na panlabas lamang ang kanilang pinapakitang kaugalian at hindi ang panloob na kaugalian. Ano nga ba itong tinatawag na panloob na kaugalian? Ito ay ang kaugalian na galing sa puso. Ang pusong dalisay na ibig ni Jesus at bukod tangi. Pusong malinis at walang bahid dungis ng kasamaan. Ito ay isang hamon para sa atin mula sa ating Panginoon
natingnan muna natin ang ating kalooban, ang ating puso, bago natin linisin ang kalooban ng iba, upang tuluyan na maging malinis ang kanilang puso at kaluluwa sa lahat ng kasamaan. Kung atin pong titingnan sa sitwasyon ng mga Pariseo, kailangan talaga silang direktang tawagin at palalahanan para sa kanilang kasamaan. Ito ang tanging paraan para magkaroon sila ng pagkakataong magsisi sa Diyos. Ang sitwasyon ng mga Pariseo ay pwedeng maihuntulad sa sitwasyon natin ngayon. Maaaring maging totoo, pero para sa ating lahat. Minsan, tayo rin ay nagiging Pariseo sa ating mga kilos at gawa, tulad ng pagiging mapagpapaimbabaw at mabilis manghusga. Nagmamalasakit tayo, ngunit pakitang tao lamang. Naging isang pampublikong imahe ang ating ginagawa kaysa sa kabanalan ng ating sarili. Ngunit ano nga ang mas malaga para sa Diyos? Sabi ko pa nga kanina, ang mahalaga sa Diyos ay ang dalisay na puso at kalooban. Dahil kung dalisay ang ating puso, dalisay din ang ating kalooban at malaya tayong kikilos upang gumawa ng mabuti sa kapwa. At kung dalisay din ang ating puso at kalooban, ay malaya tayo na tatanggapin at rerespetuhin ng ating kapwa. At kung dalisay ang ating puso at kalooban, makikita ng Diyos ang ating mga hangarin at lahat ng kabutihan sa kaibuturan ng ating mga puso at kalooban. Nakikita niya ang ating mga motibasyon sa buhay, ang ating mga layunin, at pati na rin ang ating mga kasalanan, ang ating mga sikreto, at lahat ng bagay na natatago sa atin. Kaya nga naman tayo rin ay inanyayahan na makita ang nakikita ni Jesus sa atin. Inanyayahan tayong tingnan ang ating mga puso at kalooban sa liwanag ng katotohanan. Ngayon po ay tanungin natin ang ating mga sarili. Nakikita ba natin sa ating sarili? O nakikita ba natin ang ating sarili? Sinusuri ba natin ang ating mga budhi araw-araw? Dapat natin itong suriin, mga kapatid ko, kay Kristo, ang ating budhi, sa pamamagitan ng pagtingin sa loob ng ating sarili at pagtingin sa kung ano ang nakikita natin sa ating sarili na pwedeng baguhin. Marahil ay regular na niloloko ng mga Pariseo ang kanilang sarili sa pag-iisip na ang lahat ay mabuti sa kanilang mga kalooban. Kaya ngayon po ay ating pagnilayan, mga kapatid ko kay Kristo, ang ating puso at kalooban. Huwag tayong matakot na tingnan ito sa liwanag ng katotohanan at tingnan ang ating buhay kung paano ito nakikita ng Diyos. Ito ang una at pinakamahalagang hakbang sa pagiging tunay na mabuti at banal. At hindi lamang ito ang paraan upang linisin ang ating mga kalooban. Ito rin ang kinakailangang hakbang sa pagpapahintulot sa ating panlabas na buhay na magniningning ng maliwanag sa liwanag ng biyaya ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, mula sa ating pagiging hindi karapat-dapat, itinataas natin ang ating mga isip at puso sa Diyos Ama
at inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ang ating tugon, Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway sa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga nagtatrabaho sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang pinalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga tapat na yumao, naway bigang gantimpala ng Panginoon sa kanilang tapat na pagdilingkod na walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa Espiritu at katotohanan sa pamagitan ni Kristo ang aming daan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo mga kapatid upang apagayan natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kalwalatian. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kadang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo nga siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw,
iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristong Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami ay nabubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinatiis ang kusang lo na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin gayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinala namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami ay napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isnasa mo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklas magkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Melere na aming Obispo, at ng tanang kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, na may pag-asa silang muli mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagnapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos, ina ng simbahan, at ni San Jose kanyang kabiyak ng puso. Kaysa na mga apostol, San Fernando, San Luigi Orione, San Juan 23rd at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May paidiwanawa namin ang pagpupuri sa ikararanggal mo sa pamagitan ng iyong anak
na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng papuri at parangal ay sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagmang kagagaling na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon nating at Diyos, ipaya natin ang lakas, loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Pinili namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyong Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa niyo sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang kodero ng Diyos. Siya nanggalit sa mga kasalanan na sanlibutan. Mapapalad ang mga ina niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal. Inuluag namin sa dakila mong kabutihan sa tanan,
na kami gawin mo nga kasalo sa iyong buhay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.